Magandang umaga mga kaparikoy, kasama ko si Aki at magdadriving kami ngayong araw na to. Okay, so explain natin kung ano mga mali niya sa kalsada ngayong araw na to. Sige, tara. Salamin. Okay. Let's go. Ayan, let's go. Ayan, sa unahan na yan ay may 4-way yan. So, mostly sa atin, meron din yan. Pero hindi ginagamit at hindi nila masyadong alam. Kaya, most of the time, aksidente ang nangyayari. So, i-compare lang natin yung driving dito. Yan, 4-way stop. Full stop siya dyan. Okay, nagsisignal na siya. Left and right. Tingin. Walang approaching. Go na siya. Okay. So, ganyan dapat ang tama, mga kaparikoy. Sa ating mga kaparikoy dyan sa Kabisayaan at sa Pilipinas. Ito'y magandang aral ito sa atin din. Ang tamang disiplina sa buhay kalsada para maiwasan natin ang disgrasya. Kuya! Ayos ba yung ano mo? Yeah. Yung tawag nito? Sandals mo, pag-apak ng nararamdaman mo yung... Yan. Okay. Nasa stoplight siya. Yan pagkaiba naman. Yield siya ng konti. Go. Yeah, okay. Go. Kung saan ang pinakamalapit na approaching sa 2-lane. So, syempre, ang pinakamalapit na lane, doon siya papasok. Okay. Tama nga kaparikoy. Although, ang lahat ng traffic, sign and signals, they are all the same. Kahit sang lupalok ka man ng mundo. Basta ang malaga, follow ka ng traffic rules, procedures, at disiplina. Iyan ang pinaka maganda at pinaka mahalaga sa lahat. Oo. So dito, kwento ko lang sa inyo, ang pagkuha ng license dito sa Canada ay parang butas ng karayo ang papasukan mo. Ay talaga na mga hindi mo kayang bayaran. Oo. Yeah. Kaya kailangan talaga papasok sa kukuti mo, kung hindi kahit 10 beses ka pang paulit-ulit, hindi ka talaga makakapasa. Kailangan dapat Yan, approaching na naman siya, nakago siya. Since wala siyang kalaban sa kabilang side. Okay, go na siya. First lane to the left. Doon siya papasok. Ayan. So, tumama si Haki. Pero may konti siyang mali dyan dahil yan, nag-swerving siya. So, which is hindi dapat tama yun. Hindi ko siya nakitang shoulder check pagdating sa dyan. So, dapat one at a time. Kapag kay mag-change lane ka, dapat tingin ka muna sa kanan mo kung saan ka liliko. Then, pag alam mo na safe to do so, saka ka ngayon ng signal, then decide na lilipat sa lane. Ganon ang pinakatama, mga kaparikoy. So, approaching na naman siya sa yield lane. So, stop sign yan dyan. At papunta siya sa kanan. At makikita nyo yan, may yield sign. Ayan, may yield sign yan. Nakikita nyo yung kulay parang diamond. Parang triangle, yun ang yield sign. Nakabaliktad. Tingin siya, shoulder check. Doon sa kabila.
At siya nga pala, isa mo ng bahaging kaalaman na ano nga palang pagkaiba doon sa yield at sa full stop. Ang yield ay totally ay malaking pagkakaiba doon sa full stop. So pagka full stop ka ay talagang stop ka talaga. Yung yield ay dandahan, hindi mo siya pinipreno nag-full stop, kundi dandahan pa rin gumugulong yung sasakyan mo, not unless may approaching na sasakyan, doon ka pala mag-stop, then saka ka magugutro kapag nakalagpas na sasakyan. Kailangan doon mo maapakan yung yellow. Yan, dire-diretso siya, kita nyo yung solid line na yan. Yung solid line na yan ay laging nasa kaliwa yan. Kapag ka nagda-drive kayo na ang solid yellow line na yan ay mapupunta dito sa kanang bahagi, ang mangyayari dyan ay wrong way ka. Sinasalubong mo lahat ng mga sasakyan. So bali ito na, dito approaching na naman siya sa stop line. Ito na naman si Hagi. Okay, slightly turn left, Bumabagal ka. approaching, walang kalaban. Okay, dito siya. Ikot siya ngayon dyan. Ayan. So, ikot-ikot kami ngayon dyan. Awi. So, susubukan natin. Titignan natin yung parking niya. So, magpa-parking kami dyan sa Tanong area na parking. yan. Park ka. Yan, simbahan niya. Simbahan namin yan. Why is it like this? It's just like a arrow. I thought it was a Okay, tail. tingin sa kaliwa. Lola. Dua. Kanan. This is Lola. Go. Why is it L-O-L? E. Lola. No, it's L-O-L. E. Yan, mga kaparikoy. Talagang siserisuhin mo talaga ang pagdadrive dito sa Canada dahil sadyang napakahirap talaga maipasa ang pagdadriving dito kapag hindi talaga papasok sa puputi mo. So, ang kailangan nila talaga ay knowledge. Yung hindi talaga kayang nakawin sa isipan mo yung pagdadriving dito. So, bali ang aksidente dito, napakadalang lang. Siguro sa 1,000 siguro, isang ano lang, Pili ka out of isang 1,000, isa lang siguro sa isang araw may na-discrash. Ganon. Sa atin, everyday, di ba? Eh, dyan, wala man lang dito kasi dahil sa driving skills nila ay medyo talagang knowledgeable talaga sila. Ayan, magpa-park na siya. So, yan ang aralin namin ng hosto, yung pagpa-parking niya. Kasi sunod, next week naman, ang aralin namin ay yung paatras niya at yung rear. Stop. Okay, park. Neutral. Yun. Baba. Yung paatras niya ang gagawin naming naman. Okay. Sa susunod. Sige. So, Isa pang ganon. bali, bino-voice over ko na lang pala ito. Isa pang park. Nasa Italian Center kami ngayon at Kasama kasama ko perfect si nga pala, Chloe no? at si Mrs. So, yun. Ayan, medyo palpak ng ano niya. Ayan. Ayan, mga kaparikoy, medyo may palpak sa pagpa-parking ni Haki. At yun ay susunod naming tatahakin sa next week. Okay. So, bali yan ang gagawin namin. Okay, doon na lang sa pangalawa. Masyadong stop. Okay, sige, ikutin mo na. Ikot. Yan, perfect yan. Stop. Okay. Yan, okay. Stop na. Sige. Okay na yan, pasok ka yan. Pero tumabingi ka lang. Tumabingi, no? Pero yan, panalo, gitang-gitna. Okay, so diretso tayo. Balik tayo ulit doon. Yield ka. Ganun ka ulit. Okay? Ibabahagi ko lang sa inyo mga kaparikoy. Ang parallel parking ang pinaka-worst at pinaka-mahirap na tinatahak ng mga drivers dito. So, yan ang pinapractice nila ng husto.
Oo. Kasi kapag hindi mo makuha ang technique Isang ano, sa pag-parallel, ay bagsak ka na. Yun. may iba na Ah, nagbibigay ng consideration kung tayo. yun. Yung iba ay nagbibigay ng consideration. Bibigyan ka pa ng pagkakataon na isa pang beses gagawin mo yung parallel mo. Pero most, Pero mostly yan, once, isang beses lang. Then wala na, bagsak ka na. Ayan. Then ang pangalawa na pinaka-major dito na ano ay yung speed, lalo na yung speeding ninyo sa pagdadrive nyo at kapag kay lumagpas kayo doon sa limit nila na nakalagay no, kung ano yung nakaposted na speed doon sa the water highway o isang daanan ay bagsak na kagad. So tapos sa pinaka Okay. pangalawang major na inaano nila ay yung school zone naman, pedestrian school zone. Ayan ang pinakamalupit nila. So pedestrian dito ay talagang nire-respeto. Kapag nakita mo yung pedestrian ay talagang kaliwat kanan ang mata mo, whether may tatawid o wala. Kung may approaching na tatawid, nakikita mo na patawid sila, hihinto ka na at maghihintuan na lahat ng mga sasakyan mo. So kung may nag-flashing doon sa pedestrian naman ay kailangan bababa ka na kagad ng 30 km per hour doon sa lights bago ka hihinto. So lahat magbabagal yung mga yan. So yun naman ang kaibahan dyan sa atin. Ang pedestrian na hindi nirespeto, ang dami ko na napapanood dyan, sinasagasaan habang tumatawid. Grabe. So wala na talaga akong masasabi sa atin. So imagine mo yun, pedestrian na inirespeto sa mostly ng bansa, lalo na sa Canada, Europe, at saka US. Yun, mahalaga yan, yung mga pedestrian na yan. Dahil buhay ng tao o tumatawid yan. So, yun ang sana ano naman ang tao sa atin, na tao din yung mga tumatawid, hindi mga hayop. Hayop nga dito, hinihintuan, ayaw nilang sasagasaan. Matala sa atin, ginagawang hayop ng mga tao. Gusto ko. Katawan. Oh, ayan. So, babalik na tayo sa ating para mahababang kwentuhan pa natin. Malayo talagang pagkakaiba yung pagdadriving natin dyan sa atin. That's why you're so Kasi dito ay kailangan tumino ka talaga dahil sa lahat ng mga penalty mo kapag kay paparabara ka mag-drive ay boss. Okay. Still lang dito. 55 ka lang lagi. Maintain mo lang yung takbo mo. Oh, may tatawid. Okay, so go. Yan ang praktisin mo, ha. Hindi yung ganyan pag nag-ikot. Minto ka, eh. Yan, diretso. Doon kay tita na dinadaanan niya. Balik ulit dun sa simbahan.
Yan. 4-way. Full stop. Bilang ilang seconds. Go. Signal. Dito ka na. Sige pa. Sige pa. Tingin sa kaliwa. Meron wala. Go. Straight. Okay. Mag-minor. Tandaan apak ng brake. Go. Go. Kuwarinta lang yung takbo mo. Okay. Okay, tama na yun. Yun, balik. Sige pa. Oops, sige pa. Sige pa. Stop. Stop. Okay, park. Okay na yan. Okay. Sige, diretso. Labas tayo. Babalik na ulit. Stop. Okay, go. Tandaan ha. Focus ka sa harap ng sasakyan mo. Mag-atir tayo. Oy, oy, oy. Tingnan mo. Oh. Gitna. Oh, pwesto. Pwesto pa. Sige pa. Sige pa. Gumitna ka na. Daan ha. Okay, go. Good. Oh, manatili. Yan, dyan mo, yan ang practicein mo ha. Next time, palitan natin yung sandals mo. Mga gano ka. Mag-rubber shoes ka. Okay, dito na tayo.
Okay na, pahinga na tayo. Mag-atter tayo. Okay. Park. Neutral. Okay, good. Ikaw, gusto mo ba magkape pa? Gusto mo magkape? O ano? Gusto mo ng pahinga? Okay. Okay. Ayan na mga kaparikoy. So mamaya babasahin natin yung mga bawal at hindi na gagawin at kung ano yung mga negative. So yung ano mo, papalitan natin yung huwag ka mag sandals next time. So mag ano tayo, yung shoes mo, rubber shoes, yun ang susunod natin ngayon. Tapos pag lumiko ka ay humihinto ka sa gitna ng daan. So hindi smooth yung pagliko mo. Driving okay. Improve naman na nagpa-park, park and park. So next ano natin, episode ulit ay yung ano patras na parking. Yan, dalawang sakyan, isang pa ganon. So mag-go na siya kahit na naka-stop kasi magli-left turn, mag-right turn siya. So naka-go siya. So pwede mo na siyang bayan din. Dapat yan, pag ganun mo, dapat hindi ka pahinto. So pahinto ka. Tapos huwag mong kakainin na yung lane sa kabila. Ayan, pauwi na tayo mga kaparikoy. Tapos na yung first segment natin ng driving ni Haki. At nag-improve naman na. So hanggang sa next week ulit. Hanggang sa makabisado na niya lahat. Tapos praktisin mo yung shoulder check mo. Minsan manood ka minsan sa YouTube kung paano ang right shoulder check. Huwag bumase sa side mirror. Kailangan ganun ka talaga.
makikita mo yung katabi mo. Kabila, ganun din. Yung shoulder check nila. Maraming salamat sa inyong mga kaparikoy. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga videos. At huwag nyo lang kalimutang mag-subscribe, like, share, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Kaya dito lang sa Buhay Canada!